Sa isang marangyang bahay sa puso ng Maynila, ang pamilya Reyes ay kilala sa kanilang impluwensya at kayamanan. Subalit sa loob ng kanilang malawak na tahanan, isang lihim ang hindi bukas sa marami, ang buhay ni Lino, isang ampong bata na itinuring halos bilang isang katulong kaysa isang tunay na miyembro ng pamilya. Maaga siyang bumangon para ihanda ang almusal. Habang nagiinit siya ng kape, pumasok si Don Alberto sa kusina, suot ang kanyang karaniwang maayos na robe at may daladalang dyaryo. "Lino, siguraduhin mong mainit pa ang kape ko. At ang tosino, gusto ko yung malutong ha." Utos niya, ang boses ay authoritarian ngunit walang bahid ng init ng isang magulang. "Opo daddy," tugon ni Lino, na pilit itinatago ang kirot sa kanyang dibdib. Kahit na itinuturing siya ni Don Alberto bilang isang katulong, nagsisikap si Lino na maipakita ang kanyang pagmamahal at respeto sa tanging paraan na kanyang nalalaman, sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapakita ng kabutihan. Nang ilagay niya ang kape sa mesa, dumating naman si Doña Helena, mukhang abala at medyo balisa. "Lino, yung mga damit ko para sa dry cleaning, huwag mong kalimutan na dalhin mamaya. Kailangan ko yung black dress ko para sa event bukas," bilin niya, na hindi man lang tumingin sa kanyang mata. "Opo mami," sagot ni Lino, ang tono ay may halo ng pagnanais na maipadama ang kanyang pag-aalaga sa paraang kanyang kaya. May halong pag-asa si Lino na balang araw ay mararamdaman niya ang init ng isang tunay na ina mula kay Doña Helena. Pagkatapos ng almusal, habang inaasikaso ni Lino ang pagliligpit ng mesa at paghuhugas ng mga pinggan, pumasok sa kusina ang mga anak na sina Marco at Luisa, pareho ring walang pakialam sa kanilang kapatid. Ang bawat galaw ni Lino ay saksi sa malamig na distansya sa pagitan niya at ng pamilya na kanyang tinatawag na kanya. Sa loob-loob ni Lino, umaasa siya sa mga sandaling iyon ng tahimik na paglilingkod na makikita at mararamdaman din niya ang pagmamahal at pagtanggap mula sa pamilyang Reyes, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang tunay na miyembro ng pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, si Lino ay nagpupursigi sa kanyang pag-aaral. Sa paaralan, kilala siya sa kanyang pagiging masipag at determinado, bagamat halos hindi ito nahahalata ng kanyang pamilyang nag-ampon sa kanya. Ang kanyang baon ay palaging kulang, ilang barya lamang at isang nilagang itlog, kumpara sa kanyang mga kapatid na sina Marco at Luisa, na laging may sapat na pera at masasarap na pagkain tulad ng adobo o fried chicken. Isang araw, habang kumakain siya ng kanyang simpleng tanghalian sa isang sulok ng paaralan, lumapit sa kanya si Ma'am Santos, ang kanyang guro sa matematika. "Lino, napansin ko ang iyong pagsisikap at kung paano ka mag-aral. Mataas ang iyong mga grado, at sa tingin ko, karapat-dapat ka para sa isang scholarship," ani Ma'am Santos, na may ngiti ng paghanga at suporta. Nagulat si Lino, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. "Maraming salamat po ma'am. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya," sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Dahil sa scholarship, nabawasan ang gastusin sa kanyang pag-aaral. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagharap sa mga hamon sa oras. Madalas siyang magpuyat, gumigising ng madaling araw upang mag-aral habang tahimik ang bahay at wala pang ibang gawain na nag-aabala sa kanya. Sa mga oras na ito, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsusumikap at sakripisyo. Ang bawat matagumpay na pagsusulit at proyektong natatapos niya ay nagsilbing patunay sa kanyang dedikasyon. Sa paaralan, dahan-dahan siyang nakakilala ng mga kaibigan na nagpapahalaga sa kanya hindi dahil sa kanyang estado sa buhay kundi dahil sa kanyang karakter at talino. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, pinanghawakan ni Lino ang paniniwala na ang edukasyon ang susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Bawat araw sa paaralan ay isang hakbang palapit sa pangarap na iyon, na balang araw ay makakamit niya ang isang buhay na puno ng pagmamahal at pagtanggap, ang buhay na tunay niyang pinapangarap. Sa isang maalinsangang umaga, nagising si Lino na nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang katawan at isang di maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, agad niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang balat, tanda ng mataas na lagnat. Bagamat nais niyang manatili sa kama, alam niya ang kanyang mga responsibilidad sa tahanan ng mga Reyes. Dahan-daang bumangon si Lino, pinipilit ang sarili kahit na ang bawat pagkilos ay tila may kasamang bigat. Sa kusina, inabutan niya si Doña Helena na abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas sa mesa. Napansin agad ng matandang babae ang pagbabago sa anyo ni Lino, ang kanyang maputlang mukha at panginginig ng katawan. "Mommy, pasensya na po kung medyo mabagal ang kilos ko ngayon.
May lagnat po ako, mahina ngunit malinaw ang pagkakasabi ni Lino, umaasang mauunawaan at bibigyan siya ng kaunting konsiderasyon. Si Doña Helena, na nagmamadali at tila walang panahon para sa anumang abala, tiningnan si Lino ng may iritasyon. Lagnat lang yan, Lino. Hindi iyan dahilan para hindi mo magampanan ang iyong mga tungkulin. Kailangan kong umalis mamaya at hindi ako maaaring maghintay. Siguraduhin mong malinis ang bahay at naihanda mo na ang agahan bago ka magpahinga, utos niya. Ang boses ay walang bakas ng simpatsya. Si Lino, bagamat labis na nasaktan sa kawalan ng malasakit ay tumango na lamang. Sa kanyang isipan, pinaramdam lang sa kanya ang malungkot na katotohanan, sa bahay na ito, siya ay itinuturing na walang iba kundi isang kasangkapan, hindi isang taong may damdamin at pangangailangan. Habang naghahanda ng agahan at sinisimula ng paglilinis, pilit niyang inaalis sa isip ang kirot at hirap na nararamdaman. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat hinga ay maiksi, ngunit patuloy siyang nagtatrabaho. Sa sandaling mag-isa, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala sa sakit na naramdaman niya sa kanyang puso. Pinahid niya ang kanyang mga luha, pinilit ang sarili na magpatuloy. Ang pangyayaring iyon ay lalong nagpalalim sa kanyang determinasyon na baguhin ang kanyang kapalaran. Alam niyang ang edukasyon lamang ang kanyang tanging pag-asa sa pagtakas mula sa malupit na siklo ng pagmamalupit. Sa bawat gabing walang tulog, sa bawat araw na puno ng pagsubok, isinumpa ni Lino na gagamitin niya ang bawat pagkakataon upang makatakas sa buhay na ito, upang mabuo ang isang hinaharap kung saan siya ay libre at tunay na pinahahalagahan. Kinabukasan, nang mabuti na ang kanyang pakiramdam, ay maaga pa lamang, nasa hardin na si Lino, nagdidilig ng mga halaman. Ang hardin ang kanyang paboritong lugar sa malawak na tahanan ng mga Reyes. Dito, sa gitna ng mga bulaklak at halaman, nadarama niya ang pansamantalang kapayapaan mula sa pagmamalupit ng pamilyang nag-ampon sa kanya. Habang maingat niyang pinapawi ang pagkauhaw ng mga halaman, isang kakaibang bagay ang kanyang napansin. Mula sa isang lumang flower pot, isang maliit na nilalang na may suot na berdeng damit ang unti-unting lumitaw. Ito ay si Bernardo, isang duwende na nakatira sa hardin. Magandang umaga, Lino. Ako si Bernardo, bati ng duwende. Ang boses ay mahinahon at may bahid ng kagalakan. Matagal na kitang pinagmamasdan. Salamat sa iyong pag-aalaga sa aming tahanan. Nabigla si Lino, hindi lamang sa paglitaw ng duwende kundi pati na rin sa pasasalamat nito. Magandang umaga rin, Bernardo. Hindi ko inaasahang may nakatira palang katulad mo dito. Sagot niya, ang tono ay halo ng pagtataka at kasiyahan. Napansin ni Bernardo ang lungkot sa mga mata ni Lino. Mukhang may bumabagabag sa iyo, kaibigan. Ano ang iyong mga suliranin? Tanong ng duwende, lumalapit at umupo sa isang malapad na dahon. Nag-aalangan man, ibinahagi ni Lino ang kanyang mga problema. Nag-aalala ako sa aking matrikula, Bernardo. Kulang ang ibinigay sa akin para sa bayarin sa eskwela. At minsan, mahirap din ang pakiramdam ko sa pagtrato nila sa akin dito sa bahay. Tumango si Bernardo, tila baramdam niya ang bigat ng dinadala ni Lino. Naiintindihan ko, at marahil ay makakatulong ako sa iyo. Kinuha ni Bernardo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na alkansya na yari sa kahoy. Ito ang alkansya ng ginto. Bawat piso na iyong ilalagay dito ay magiging ginto. Gamitin mo ito upang matugunan ang iyong pangangailangan sa eskwela. Labis ang pasasalamat ni Lino. Talaga bang magiging ginto ang bawat piso? Paano ko ito masusuklian, Bernardo? Ngumiti ang duwende. Ang pag-aalaga mo sa hardin ay sapat na para sa akin. Ang kalinisan ng aming tahanan ay utang namin sa iyo. Habang hawak ang alkansya, naramdaman ni Lino ang isang bagong pag-asa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumagaan. Salamat, Bernardo. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Lino ang kapangyarihan ng alkansya. Totoo nga ang sinabi ni Bernardo, bawat piso na kanyang inilagay ay naging ginto, at agad niyang naipon ang kailangan para sa kanyang matrikula. Ang kabanatang ito sa buhay ni Lino ay hindi lamang nagdala ng solusyon sa kanyang problema sa pera kundi nagbigay din ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Ang alkansya ni Bernardo ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago, hindi lamang sa aspetong pinansyal kundi pati na rin sa pagtingin niya sa kanyang sariling halaga at kinabukasan. Sa tulong ng mahiwagang alkansya ni Bernardo, natapos ni Lino ang kanyang pag-aaral sa kursong Business Management.
At sa paglipas ng mga taon, naipon niya ang sapat na ginto upang simulan ang isang ambisyosong proyekto, ang pagtatayo ng kanyang sariling clothing company. Bagaman nahirapan siya sa simula, ang kanyang determinasyon at ang mga aral na natutunan mula sa kanyang pag-aaral at sa buhay ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Nang lumago ang kanyang negosyo, nagpasya si Lino na umalis sa bahay ng mga Reyes. Bagaman malaya na siya mula sa araw-araw na gawain at mabibigat na pakiramdam sa bahay na iyon, nagpatuloy siya sa pagbabalik tuwing linggo upang alagaan ang hardin, isang pangako kay Bernardo na kanyang pinahahalagahan. Isang linggo, habang masigasig na inaayos ni Lino ang mga halaman, lumitaw muli si Bernardo mula sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Magandang umaga Lino. Ako'y labis na natutuwa sa iyong mga tagumpay, bati ng duwende, ngumiti ng buong giliw. Magandang umaga Bernardo. Salamat sa iyong tulong. Hindi ko ito magagawa kung wala ang iyong alkansya. Ang ating hardin ay patuloy kong inaalagaan bilang pasasalamat, tugon ni Lino, habang inaalis ang mga damo sa paanan ng mga bulaklak. Talaga nga namang kahanga-hanga ang iyong ginawa, Lino. Ngunit, mayroon pa bang bumabagabag sa iyo? Ang iyong mga mata ay tila may tinatagong lumbay, puna ni Bernardo, na tila nakikita ang hindi kayang itago ni Lino. Nagbuntong hininga si Lino bago sumagot. Sa totoo lang Bernardo, kahit na malayo na ako sa pamilyang Reyes, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng kanilang pagtanggap. Hindi pa rin nila nakikita ang mga pagsisikap ko, at ito'y nagdudulot sa akin ng kalungkutan. Tandaan mo Lino, hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa mga taong hindi handang makita ito, payo ni Bernardo, seryoso ang tono. Ang mahalaga, nakikita mo ang iyong sariling halaga at patuloy kang umuunlad hindi lamang bilang isang negosyante kundi bilang isang tao. Tama ka Bernardo. Salamat sa paalala. Gusto ko lang kasi maranasan ang pagmamahal ng pamilya kaya naiisip ko ang mga ito, pag-amin ni Lino, na may ngiti ng pagpapakumbaba. Patuloy kang magsumikap at alagaan ang iyong sarili Lino. Ang hardin na ito ay laging magiging isang lugar ng kapayapaan para sa iyo, kahit na ano pa ang mangyari, dagdag ni Bernardo, bago muling naglaho sa ilalim ng mga dahon. Habang patuloy na inaayos ang hardin, naramdaman ni Lino ang bagong sigla at determinasyon. Ang kanyang negosyo at ang mga aral na natutunan mula kay Bernardo ay nagsisilbing mga gabay sa kanyang patuloy na paglalakbay. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na pagtanggap ay nagmumula sa pagpapahalaga sa sarili at sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang hardin, gaya ng kanyang buhay, ay patuloy na gumaganda sa bawat pag-aalaga at pagmamahal na kanyang ibinibigay. Paglipas ng panahon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dating itinuturing na pinakamahina sa pamilya Reyes, si Lino, ang naging kanilang pinakamatibay na sandigan. Ang negosyo ng pamilya Reyes ay unti-unting bumagsak, naubos ang kanilang yaman, at sila'y nalubog sa malalim na utang. Sa kabila ng lahat ng paghihirap na dinanas ni Lino sa kamay ng pamilyang ito, hindi niya magawang pabayaan ang mga taong minsang tumuring sa kanya bilang isang katulong lamang. Isang malamig na hapon, nang ang hangin ng Disyembre ay tila nagdadala ng pagbabago, sinundo ni Lino ang kanyang mga magulang mula sa lumang mansyon na ibinenta, upang pambayad sa ilan sa kanilang mga utang. Dinala niya sina Don Alberto at Doña Helena sa kanyang tahanan, isang saksi sa kanyang pinaghirapan at tagumpay. Sa unang linggo ng kanilang pananatili, sa isang tahimik na gabi matapos ang hapunan, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan. Daddy, Mommy, alam kong hindi naging madali ang lahat ng ito para sa inyo, panimula ni Lino, habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang na kapwa na kayo ko, ngunit nais ko lang malaman ninyo na handa akong kalimutan ang mga hinanakit ko dahil sa pagtrato ninyo sa akin noon. Nandito ako para suportahan kayo. Si Doña Helena, na dati-rati istrikto at malayo ang loob kay Lino, ay tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Lino, hindi ko maipaliwanag kung gaano kami nagpapasalamat ng iyong daddy. Alam kong hindi kami naging mabuting magulang sa'yo. Patawad sa lahat ng pagkukulang at sakit na naidulot namin, sambit niya, ang mga matay lumuluha. Si Don Alberto, na matagal nang hindi nagpapakita ng damdamin, ay tumingin kay Lino ng may pagsisisi. Anak, maraming beses kong pinagsisisihan ang hindi pagturing sa iyo bilang tunay na anak. Sa mga panahong ito ko lang napagtanto ang tunay na halaga mo sa ating pamilya. Sa kanilang pag-uusap, hindi lamang mga salita ang nagpalitan kundi pati na rin ang damdamin ng bawat isa.
Sa mga sumunod na araw, unti-unting naipahayag ni Lino ang kanyang mga saloobin at hinanakit, at sa bawat pagkakataon, sinikap ng kanyang mga magulang at mga kapatid na si Marco at Luisa na humingi ng tawad at ipakita ang kanilang pagbabago. Salamat sa pagpapatawad mo, Lino. Hindi madaling tanggapin ang mga pagkakamali namin, pero ang iyong kabutihan ay nagturo sa amin kung paano maging tunay na pamilya, sabi ni Marco isang araw habang sila'y nagtatanim sa hardin, isang gawain na dati-rati ginagawa lamang ni Lino. Lumipas ang ilang buwan, ang hardin na minsang simbolo ng pag-iisa ni Lino ay naging lugar ng kanilang pagkakaisa at paghilom. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting napalitan ng pag-asa at bagong simula, hindi lamang para kay Lino kundi para sa buong pamilya Reyes. Ang kanilang kwento ay naging patunay na ang pagpapatawad ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang mga individual kundi pati na rin ang buong pamilya. Sa wakas, ang pamilya Reyes, sa ilalim ng patnubay ni Lino, ay natutong magpahalaga sa mga bagay na mahalaga, ang bawat isa sa pamilya. Si Lino, na minsang itinaboy at hindi pinansin, ay ngayon ang pinakamatingkad na ilaw sa kanilang tahanan, nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa bawat miyembro ng kanyang pamilya. Sa isang tahimik na gabi, nang ang tanging ilaw lamang sa kwarto ni Lino ay ang malaking lampshade sa tabi ng kanyang kama, naganap ang isang hindi pangkaraniwang pagkikita. Nagmumuni-muni si Lino tungkol sa mga pagbabago at tagumpay na kanyang nakamit, nang biglang lumitaw si Bernardo, ang duwende mula sa hardin, sa isang sulok ng kanyang kwarto. Lino, mukhang marami kang iniisip ngayong gabi, sabi ni Bernardo, ang kanyang tinig ay malamig ngunit may halong saya. Nagulat man sa biglaang pagpapakita, ngumiti si Lino. Bernardo, hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, sa loob ng aking kwarto, salamat sa pagbisita. Alam kong mas gusto mong mag-isa kapag nag-iisip, ngunit naisip kong ang gabing ito ay tamang panahon para sa isang mahalagang pag-uusap, tugon ni Bernardo habang lumalapit siya sa tabi ng kama, naupo sa isang maliit na upuan. Bernardo, gusto kong magpasalamat sa iyo. Ang alkensyang ibinigay mo sa akin ay hindi lamang nagbago ng aking kapalaran, kundi pati na rin ang kapalaran ng aking pamilya. Sa tulong ng regalo mo, hindi lamang ako nagtagumpay sa negosyo, kundi napabuti rin namin ang aming relasyon bilang isang pamilya, sabi ni Lino, puno ng pasasalamat ang bawat salita. Nakangiti, tumango si Bernardo. Ikaw mismo ang nagtrabaho para sa mga tagumpay na iyon, Lino. Ang alkansya ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na mahika ay nasa loob mo, sa iyong pagsisikap, kabaitan, at determinasyon na baguhin hindi lang ang iyong buhay kundi pati na rin ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa totoo lang, Bernardo, dumaan ako sa maraming pagsubok, ngunit ang iyong regalo ay nagbigay ng pag-asa sa mga panahong halos sumuko na ako. Gusto kong lumipat ka na dito sa hardin ko, hindi lang bilang bayad sa iyong kabutihan, kundi bilang paalala sa akin ng mga aral na itinuro mo, sagot ni Lino, ang kanyang mga matay sumisilay ng isang malalim na pag-unawa. Lino, ang iyong puso at iyong mga kamay ay bumuo ng isang magandang kinabukasan hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa mga nakapaligid sa iyo. At sa pag-alaga mo sa hardin dati, ipinapakita mo na ang tunay na kahulugan ng yaman ay hindi sa ginto o salapi, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga sa ating kapwa at kalikasan. At oo, lilipat na ako dito sa hardin sa bagong tahanan mo, sabi ni Bernardo, sa kadahan-daang naglaho, iniwan si Lino na may ngiti sa kanyang mukha at pag-asa sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang ang mga bituin ay kumikislap sa labas ng bintana, natulog si Lino na may bagong pananaw at pasasalamat. Alam niyang ang bawat bagong umaga ay dala ang pagkakataong magpatuloy sa paglago, magbigay inspirasyon, at magmahal, ang tunay na mga hiyas ng buhay.